Yo, so what is up guys? Today is Monday. Medyo matagal-tagal ako nakapag-out, nakapag-time out. Trabaho kasi nag-meeting pa kami ng area manager namin tungkol sa mga bagong incentive rules. Ang mga mechanics sa incentives namin. Oy, ano to? Aksidente na naman. Tatry ko lang to guys. So yun nga guys, nag-meeting kami ng aming area manager dito sa Northern Mindanao at explain sa akin ng tungkol din sa regularization ko sa trabaho. Yung explain sa akin yung target sales ko na kailangan kong ma-meet. Most especially pagdating ko ng 5 months sa trabaho na kailangan akong ma-meet na percentage para maging regular. Hopefully guys, sana ma-hit ko yung 50% lang. Ma-meetin ko yung 50% at sana mataas. Mas mataas pa sa 50%. At explain din sa amin yung mga incentives namin. At medyo masaya na may halong kaba. Kung kakayanin ba. Pero pag na-meet naman yung quota, malaki-laki din yung benefits na makukuha. At sana maging successful. Hopefully dito sa trabaho ko ngayon guys, magtagal ako ng mga ilang years. Ito yung target ko ngayon. Kasi based on my observation naman, yung mga kasama ko sa trabaho, yung lalo na yung manager namin, branch manager namin, mabait naman. At saka talagang ano siya, nag-iisip din sa amin, sa kapakanan namin. Yun yung talagang hinahanap kong quality ng isang manager guys. Karaniwan kasi sa mga manager, lalo na dati sa nakusukan kong trabaho guys, umaga pa lang naglilitan niya na. Makahit ka naman ng sales, wala namang compliment, kahit congratulations lang. I thank you lang, wala. Pero dito ngayon, tingin ko mabait naman yung mga manager namin. Lalo na yung branch manager namin at yung area manager namin. Sobrang bait nila guys. Siyempre, kasaklian din natin yan ng kabutihan guys. Para maging productive tayo, kailangan natin maging productive sa trabaho natin. That's the only way naman na makakaganti tayo sa kabutihan ng mga heads at mga superior natin, lalo na sa kumpanya papasweldo sa atin guys. Yan lang yung katangi-tanging maigaganti natin sa kanila. At yun nga, inawat na tayo ng gabi. Sana i-clear pa rin yung vlog natin.
Pinabitan ko pa naman to ng wide lens, pang wide na lens. Kasi yung pang cellphone na yung gamit natin guys, hindi gaano ka wide yung nakukuha niya range ng video. Kaya pinabitan ko muna ng lens. Medyo madilim na talaga guys. 5:45 na yata ngayon. Believe talaga ako sa mga guys, naka G200 at GPR dito sa Cagayan de Oro. Kasi di sila natatakot mga open pipe. Pinalitan ko nga ng muffler ng GPR ko guys kasi takot ako na mahuli. Takot ako mahuli. Sayang naman yung 1.5 ayun o 5,000. Yung penalty. Pampa-upgrade na yun guys. Bagay naman talaga yung mga loud muffler sa lalo na pa kapag mga higher cc na motor guys, para marinig kayo sa daan. Kasi nakakaiwas din yun sa guys, disgrasya. Nakakabawas din yun sa disgrasya kasi pag ganyan may highway, may mga intersection, malayo ka pa, naririnig ka na ng mga ibang motorista, ng mga pedestrian.